Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Eric Ibanez, Anel, Monica Climeco, at Jeren Garcia, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2131. Ang kasunduan sa paglilipat ng equity ng Smith Corporation. Ito ay isang kumpanya sa ilalim ng pamilyang Smith ng Mordo, isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa. Tama ba? Tuwang-tuwa si Lilian. Ang talino kong manugang. Inihanda mo ba itong regalo para sa akin? Hindi naman masama. Panay ang pang-iinsulto ni Lilian kay Harvey, pero ngumiti ito ng malapad. Ang kasunduan sa paglilipat ng equity ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 bilyong dolyar. Ang pangalan ni Harvey ay nakasulat na sa kontrata, ngunit ang kasunduan ay hindi pa naaprubahan ng isang pampublikong notaryo. Naisip ni Lilian na kung tatanggalin niya ang pangalan ni Harvey sa kasunduan at papalitan ito ng pangalan nito, mapupunta sa kanya ang lahat ng shares. Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Harvey. Naiintindihan niya kung anong klaseng tao si Lilian. Kung siya ay may control sa stock, hindi magandang bagay ang mangyayari. Bago pa makasagot si Harvey, biglang binuksan ni Lilian ang pinto ng sasakyan. Nakita niya ang bagong renovate na No. 1 villa sa kanyang harapan, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Ang talino kong manugang, hindi ba ito ang high-end na villa area ng Mordo? Sa Villa No. 1 din tayo nakatira. Ang kagalakan ni Lilian ay naging panunuya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Harvey. Sabihin mo sa akin, gaano karaming pera ang kinuha mo kay Mandy bago ka pumunta dito? Tanong niya. Ang kanyang akusasyon ay hindi nakapagsalita si Harvey. Bakit ko kukunin ang pera ni Mandy? Bueno, paano mo pa makukuha ang mga equity contract na ito nang walang pera? Paano ka mabubuhay sa isang marangyang villa na ganito? Binabalaan kita ngayon, Harvey York. Lahat ng mayroon ka ay pag-aari ng aking anak, at lahat ng mayroon siya ay akin. Sa madaling salita, lahat ng nandito ay akin. Pagkasabi nito, tumingin sa sasakyan si Lilian sa hindi nakukuhang saya. Nagsimula siyang kumuha ng mga larawan ng villa mula sa bawat anggulo. Bumaba na rin si Simon sa sasakyan. Tumingin siya sa villa at nag-cross arms, tumango sa sarili. Medyo nasiyahan siya sa villa. Alam naman ni Cynthia na kay Harvey ito. Sa kasalukuyan, walang kahihiyang sinusubukan ng kanyang ina na monopolyo ang villa at angkinan ang pagmamay-ari nito. Hipag, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking ina. Let's figure out what to do when my sister gets here. Bulong ni Cynthia kay Harvey, na guilty. Ngayon na, hindi alam ni Cynthia ang sasabihin. Kung si Lilian ay mapipilitang lumabas ng villa, kakaiba kung hindi siya gumawa ng malaking kaguluhan sa kanyang kalagayan bago tuluyang magbanta na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ngumiti siya, hindi mahalaga, kaka-renovate lang ng lugar. Hayaan mo na lang siyang manatili kung gusto niya. Pero kailangan niyang ibalik ang equity transfer agreement. Hindi niya ito makukuha. Sa oras na ito, nagsimulang sumakit ang ulo ni Cynthia. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at ibinigay kay Harvey. Nang makita ni Harvey ang nakadisplay sa telepono, lalong tumindi ang kaninang sakit ng ulo niya at nag-iinit ang kanyang mga sentido sa inis. Naipost na ni Lilian ang lahat sa kanyang grupo ng kaibigan online. Mayroong 9 na larawan. 8 sa kanila ay hindi kapani-paniwalang mga larawan ng numero 1 villa. Ang huli ay isang larawan ng kasunduan sa paglilipat ng equity. Ang pangalan ni Harvey ay inalis ni Lilian at pinalitan ng sarili niyang pangalan. Ang seksyon ng mga komento ay napuno ng mga nakakabinging papuri, sa kagandahang loob ng mga kaibigan ng ilong ni Lilian. Nagustuhan din ni Mandy ang post ni Lilian, bagaman iyon ay dahil aksidenteng nadulas ang kanyang daliri sa like button. Makalipas ang ilang segundo, nagring ang phone ni Harvey. Si Mandy iyon. Pagkaalis ni Harvey papuntang Mordo, matagal na hindi nag-usap ang mag-asawa. Kinuha ni Harvey ang telepono. Ang pagod na boses ni Mandy ay nanggaling sa kabilang bahagi ng telepono.
Salamat Harvey. Saglit na natigilan si Harvey bago sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? After all, kasal na tayo. Magulang ko na rin ang mga magulang mo. Umiling si Mandy at bumantong hininga. Hindi iyan. Natatakot akong magtiis ka sa mga susunod na araw. Pagkatapos na mabalitaan ng aking ina na ako ay hinirang bilang pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilyang Jean, siya ay naging isang ganap na naiibang tao. Patuloy niya akong inaasar at hinaharas kung paano niya gustong makarating sa Mordo ng maaga sa schedule. I can't leave for now, kasi marami pa akong dapat tapusin. Ang pinakamaagang makarating ako sa Mordo ay kinabukasan. Paumanhin, ngunit kailangan kong ipaubaya sa iyo ang pag-aalaga sa aking mga magulang sa ngayon. Walang dapat ipag-alala. I'll just be their driver and take them around Mordo for a few days, free of charge, nakangiting sabi ni Harvey. Hindi lang iyon. Parang pagod na pagod si Mandy. Hindi ka miyembro ng grupo ng kaibigan ng nanay ko, kaya hindi mo siya nakikita. Nakipag-hangout siya kasama ang ilang mga kaibigan mula sa Mordo na hindi pa niya nakilala. Based on what I know, distant relative sila ng pamilya Jean. Bawat isa sa kanila ay snob. Niyaya sila ni nanay na bisitahin ang mansyon niya sa Fragrant Hill. Sinabi pa niya na ikaw ang susando sa mga bisita niya. Ang mga salita ni Mandy ay nagpalala ng sakit ng ulo ni Harvey kaysa dati. Madali para sa kanya ang pakikitungo sa mga kaaway sa buong Mordo. Kailangan lang magpakita ni Lillian. Anyway, please don't be mad at him, pakiusap ni Mandy. Kung tama ang hula ko, gusto niyang pumunta ng Mordo kanina para sa isang mahalagang layunin. Pipilitin kanyang hiwalayan ako. Nangangako ako na makakarating ako sa Mordo sa makalawa ng higit sa lahat. Mga ilang araw lang. Nang matapos ang tawag, hindi na nakaimak si Harvey. Naiintindihan na niya ngayon ang ibig sabihin ni Mandy. Ang dahilan kung bakit maagang pumunta si Lillian sa Mordo ay dahil gusto niyang magdiborsyo sina Harvey at Mandy. Natagpuan ni Lillian ang kanyang murang manugang na hindi makakapantay para kay Mandy, na ngayon ay pinuno ng ika-9 na sangay ng prestihiyosong pamilyang Jean. Ngunit inaasahan na ganoon ang pag-iisip ni Lillian. Hindi siya sineryoso ng mga Yates at Zimmer dati. Kahit na si Lillian ay isang ambisyosang babae, ang kanyang pinakamamahal na panganay na anak na babae ay kailangang magpakasal sa isang marumi, na naging dahilan upang siya ay magdusa sa proseso. Ngunit pagkatapos ay naluklok si Mandy sa kapangyarihan at naging pinuno ng isang sangay sa loob ng pamilya Jean, na isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Ang ganitong katayuan at posisyon ay tiyak na magkakaroon ng awtoridad sa loob ng piling bilog ng bansa H. Sinamantala ni Lillian ang lakas ng kanyang anak para manguna at gumawa ng malakas na pagbabalik upang patunayan ang kanyang kalamangan. Para kay Lillian, magkakaroon siya ng mas magandang buhay pagkatapos na palayasin ang manugang na kinasusuklaman niya at palitan ito ng mas mabuting lalaki. Hinarangan niya ang katotohanang ganap na pagmamay-ari ni Harvey ang Sky Corporation mula sa memorya. Buo ang kanyang paniniwala na lahat ng nagawa ni Harvey ay dahil kay Mandy. Nakarating siya sa konklusyong ito dahil hindi niya maintindihan ang biglaan at hindi inaasahang pagtaas ng kapangyarihan ni Mandy. Bilang isang taong may makitid na pananaw sa buhay, naiintindihan lamang ni Lillian ang sitwasyon batay sa kanyang limitado at mababaw na pananaw. Bayaw, ano ang sinabi ng kapatid ko sa iyo? Tanong ni Cynthia. Mabilis niyang napansin ang pagkairita sa mukha ni Harvey. Sinabi niya na sisipain ako ng nanay mo sa pamilya, reklamo ni Harvey. Pero ipaalala ko sa iyo, kung gagawin iyon ng nanay mo, kakalad ka rin kita kasama ko. Isang mahinang ungol ng pagkilala ang pinakawalan ni Cynthia. Nang maalala ang palala at walang hiyang pag-uugali ng kanyang ina, nanginginig siya. Nagpalitan sila ng tingin ni Harvey bago tuluyang pumasok sa villa. Nasa loob na si Lillian. Nang makita niya sina Harvey at Cynthia ay nag-thumbs up pa siya at walang pakundangan na tinuro ang mga ito. Harvey,
Pumunta sa lugar na ito at anyayahan si Tita Lo at ang kanyang pamilya dito. Cynthia, linisin mo ang mga gamit ko at hanapan mo ako ng maid. Tandaan, gusto ko ang pinakamahal. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Harvey sa isang suburb sa kanyang Toyota Alphard. Noong una, tumanggi siyang gawin ang iniutos sa kanya ni Lillian. Ngunit matapos maalala ang kahilingan ni Mandy, wala siyang pagpipilian at nagtungo upang kunin ang bisita ni Lillian ng may matinding pag-aatubili. Ang ilang mga bagay ay magiging mas mahusay kung mahawakan ito ni Mandy. Kung makikipag-away si Harvey kay Lillian, kahit si Mandy ay maaaring hindi sapat upang ayusin ang mga bagay-bagay. Sa pag-iisip kung paano sinusubukan pa rin ni Lillian na hiwalayan siya ni Mandy, hindi siya nakaimik at hindi makapaniwala. Habang hinahagulgol pa rin ni Harvey ang sitwasyon, lumitaw ang isang mag-ina na may mga itsura na masasabing taga-Mordo. Ang ina ay mukhang malapit na sa kanyang 50. Nakasuot siya ng walang tatak na damit, ang matanda niyang mukha ay nababalutan ng makapal na make-up. Dinala niya ang hangin ng pagmamataas na tipikal para sa mga mamamayan ng Mordo. Nagbigay siya ng impresyon ng isang taong minamaliit ang sinumang hindi mula sa Mordo. Kung ikukumpara sa mga tao ng Mordo, lahat ay hindi hihigit sa hindi kasiya siyang mga estranghero na hindi karapat-dapat ng pangalawang tingin. Ang kanyang anak naman ay mukhang nasa 20s. Mukhang kaka-graduate lang niya sa university. Sinuot niya ang pinakamainit na hairstyle ng panahon at natatakpan ng marangyang damit mula ulo hanggang paa. Kung hindi nagkakamali si Harvey, puro knockoffs at peking brand ang mga damit ng bata. Sa paghusga mula sa mayabang na hitsura ng bata, kahit na ang mga peking tatak ay mukhang labis na labis sa kanya. Inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone upang makita kung ang dalawa ay tunay na kaibigan ni Lillian mula sa Mordo, Lucy Lo, at ang kanyang anak na si Nicholas Lo. Bumantong hininga si Harvey at ipinarada ang sasakyan. Lumapit siya sa kanila, hawak ang telepono. Lumapit ang dalawa kay Harvey, napansin niyang sumisigaw si Lucy. Nabaluktot ang kanyang mukha sa isang pangit na ekspresyon na nagpapakita ng kanyang sama ng loob. Lillian Yates, ano ang ibig sabihin nito? 5 minutes na kaming naghihintay sa gilid ng kalsada. Bakit wala pang sumando sa amin? Di ba sabi mo may magarang sasakyan na naghihintay sa atin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Sa Mordo, ang mga kotse tulad ng Mercedes, BMW at Audi lahat ay basura. Kung ang kotse ay hindi man lamang isang Porsche, kung gayon hindi kami papasok. Marami rin akong gustong sabihin sa iyo tungkol sa pamilyang Jean ng Mordo. Kung e-provoke mo sila, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Peke ba ang grupo ng mga kaibigan mo? Kaya ba ayaw mong makita namin ang villa mo? Nagtataka ako kung paano nakuha ng ilang mahirap na pamilya mula sa Buckwood ang isang villa sa Fragrant Hill, sa lahat ng lugar. Kahit na maging ganito kawalang galang, naglakas loob ka pa ring hilingin sa akin na yayain si Young Master Thompson. Ano ba kasing iniisip mo? Hayaan mo akong babalaan ka, Lillian. Kung hindi ko makita ang kotse sa loob ng 3 minuto, kakanselahin ko ang petsa na itinakda ko para sa makalawa. Bahagyang ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata matapos mahuli ang mga katagang iyon. Young Master Thompson, petsa. Hindi niya inaasahan na magiging ganito magdesisyon si Lillian. Hindi sigurado si Harvey kung si Young Master Thompson ay si Hector mismo, o ibang tao. Gayunpaman, hindi rin siya nagmamadaling alamin. Kung hindi malalaman ni Harvey, ayos lang iyon. Ngunit ngayong narinig na niya ang lahat, kailangan niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Sa pag-iisip na iyon, inayos ni Harvey ang kanyang ekspresyon at naglakad pasulong. Paumanhin, ikaw ba si Tita Lo? Nandito ako para sunduin ka. Sinukat ni Lucy si Harvey, puno ng pang-aalipusta ang mukha nito. Anong meron sa kay Lillian na yun? Bakit siya nagpadala ng isang taga na yun para sunduin ako? At bakit mo ako pinaghintay sa araw sa loob ng kalahating oras?
Nagpakita lang kayong dalawa pagkatapos kong huminto dito ng mga 10 minuto, sagot ni Harvey, hindi nag-abala na sagutin ang tanong ni Lucy. Na-curious ako, paano kita may iwan sa araw sa loob ng kalahating oras? Marahil ang iyong relo ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa isang regular na relo. Ikaw, sa sobrang galit ni Lucy ay nagsimula siyang tumalon pataas at pababa, napapadyak ang kanyang mga takong sa lupa. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin, bastard? Sinasabi mo bang peke ang relo ko? Buksan mo ang mga handle mong mata at tingnan mo. Ito ay isang Patek Philippe na relo. Nagkakahalaga ito ng $150,000. Napatingin si Harvey sa pulso ni Lucy, kalmado at mahinahon. Tita Lo, kung ang aking memorya ay nagsisilbi sa akin ng tama, ang Patek Philippe ay hindi kailanman naglabas ng isang quartz na relo. Nagtataka ako, saang partikular na tindahan mo binili itong $150,000 na relo na Patek Philippe? Maaari ko bang itanong? Dapat ba akong tumawag ng pulis para sa iyo? Kung ang isang specialty shop ay nagbebenta ng mga peking relo, kailangan nilang bayaran ka ng 10 beses. Sa halip ay magkakaroon ka ng 1.5 milyon. Sinimulan ni Harvey na mag-dial ng 3 numero sa kanyang telepono, nakangiting matamis kay Lucy Lo. Walang kamalay-malay na tinakpan ni Lucy ang kanyang relo gamit ang kanyang kanang kamay. Ngunit sa paggawa nito, napagtanto niya na ipinapakita niya ang kanyang pagkakasala. Galit at nahihiya, na sinimulan niyang sigawan si Harvey. Ano ang alam ng kawawang driver na tulad mo? Binili ko ito sa Switzerland. Nakapunta ka na ba doon? Ikaw ba ang may-ari ng Patek Philippe? Dahil lang sa sinabi mong hindi sila nagbebenta ng mga quartz na relo ay hindi nangangahulugang tama ka. Bakit ang isang driver na tulad mo ay nagsisikap na magpakitang gilas? Salamat at driver ka ng iba. Kung akin ka, pinaalis na kita. Sa sobrang galit ni Lucy ay muntik na siyang mahimatay. Anong meron sa driver na ito? Hindi lang siya na-late pero naglakas loob siyang magsalita pabalik at hindi ako iginalang. Si Lillian at ang kanyang pamilya ay hindi mga bata na mga baguhan. Hindi nila ginagawang magkaroon ng lasa para sa pagpili ng tamang driver. Si Nicolas, na nakatayo sa tabi niya, ay nagpakita ng pagkainip. Ano ang alam ng isang driver, inay? He won't dare to fight back kahit sampulin mo siya sa mukha. No need to talk nonsense with him. Dapat nating bilasan at tingnan kung nakatira si Tita Yates sa villa sa Fragrant Hill. Kung hindi, makakaalis na tayo agad. May libreng buffet lahat ng makakain natin sa Mordo Beach ngayong gabi. Habang nagsasalita si Nicolas ay binigyan niya ng masamang tingin si Harvey. Sa paningin niya, driver lang si Harvey at wala nang iba. Anong karapatan ng isang taong mababa ang katayuan na makipagpalitan ng salita sa isang marangal na mamamayan ng Mordo tulad ni Nicolas at ng kanyang ina? Nang marinig ni Lucy ang mga salita ng kanyang anak, nawala ang kanyang galit at bumalik siya sa kanyang katinuan. Talaga, maliban kung nakatira si Lillian sa isang mansyon tulad ng sinasabi niya, walang mas mahalaga kaysa sa aming buffet. Lumingon si Lucy kay Harvey, puno ng sama ng loob ang mga mata nito. Ikaw, nasaan ang sasakyan natin? Mayabang na tanong niya. Hayaan mo akong babalaan ka ngayon din. Kung ito ay isang rundown na kotse, hindi kami sasama sa iyo. Karaniwan, ayon sa nakagawiyang pag-uugali ni Harvey, aalis na sana siya at tuluyang hindi pansinin ang dalawang tanga na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Harvey na nais niyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Lillian mula sa bibig ng mag-inang ito. Kaya naman, ngumiti si Harvey sa kanila sabay turo sa Toyota Alphard sa tabi niya. Tita Lo, Young Master Lo. Nandyan na ang sasakyan. Palibhasa'y nanirahan sa Mordo sa halos buong buhay nila, sina Lucy at Nicolas ay likas na may sapat na kaalaman sa mga bagay-bagay. Nang makita nila ang bagong Toyota Alphard ay agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Walang pagdadalawang isip na sinuntok ni Nicolas ang sasakyan,
masigasig, at buong pagmamahal itong hinaplos. Nay, ito ang bagong Toyota Alphard. Maraming mayayamang tagapagmana ang kumukuha ng kanilang mga driver habang ako ay nagpa-party. Bulalas ni Nicolas na masayang hinawakan ang pisngi. Narinig ko na ang pinakabagong mga modelo ay nagkakahalaga ng halos $230,000. Siguradong napakayaman ng pamilya ni Lillian. Nagpakawala si Lucy ng mapanlait na pagmuso, ayaw umamin ng pagkatalo. Mukhang nakasipsip sila ng kaunting pera mula sa pamilya Jean. Kung hindi, paano sila makakabili ng mga mamahaling sasakyan at maninirahan sa malalaking bahay? Sabi niya, si Harvey ay walang imik. Paanong hindi makikilala ni Lillian ang mga tao mapupuot at walang lasa gaya ng kanyang mga kamag-anak? Tunay, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Hinintay ni Lucy si Harvey na pagbuksan siya ng pinto. Nang hindi niya ginawa, nagtaas siya ng boses at galit na sumigaw sa kanya. Maghanda ka, driver. Kami ay pinarangalan ng mga panauhin ni Lillian. Paano mo kami mabibigyan ng ganoong kahirap na serbisyo? Bakit hindi mo pagbuksan kami ng pinto ng kotse? Hinihintay mo bang kami mismo ang gagawa nito? Walang kwentang tae. Kabanata 2135. Napaawang ang labi ni Harvey, sa inis. Sa kasamaang palad, nailunok na lamang niya ang kanyang pagkadismaya at pinagbuksan ng pinto ng sasakyan ang dalawa. Tita Lo, sumakay ka na sa kotse. Ang bukas na pinto ay nagpapakita ng isang marangyang interior. Nagningning ang mga mata ni Lucy at Nicolas nang makita siya, na parabang nakatingin sila sa isang marangyang hardin. Pagpasok nila sa sasakyan, inilabas nila ang kanilang mga telepono at nag-click, kumuha ng 12 ng mga larawan upang ipakita sa kanilang mga grupo ng kaibigan. Sapat din silang palihim na harangin si Lillian at ang kanyang mga kapamilya na hindi makita ang kanilang mga post. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Harvey ang text ni Nicolas. Ang mga nilalaman ay hindi siya nakaimik. Kung mas mahirap ka, mas swerte ka. Ang aking unang Toyota Alphard. $230,000 ang ginastos ng husto. Sa sandaling i-upload ni Nicolas ang mga larawan sa grupo ng kanyang kaibigan, bumaha agad ang likes. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng voicemail mula sa isang taong may larawan sa profile na naglalarawan sa isang kabataang babae na may magandang boses pagkatapos ng mabigat na plastic surgery. Hoy Nicolas, may free time ka ba ngayong gabi? Isama mo ako mamasyal sa dalampasigan ha. Makakain ako ng yelo ngayong gabi. Tuwang-tuwa si Nicolas. Pupunta ako sa bago kong villa. I'll come play with you later. Tuwang-tuwang tugon niya. Ipinasa ni Nicolas ang mga larawan mula sa grupo ng kaibigan ni Lillian sa kanyang grupo ng kaibigan, ang kanyang mukha ay mapang-akit. Muling natigilan si Harvey sa kapangahasan ng bata, ngunit nagkunwari siyang walang narinig. Balita ko nakahanap ka ng kadate para kay Mandy, Tita Lo. Ito ba ay isang lalaki na nagngangalang Young Master Thompson? Si Hector Thompson ba mismo, isa sa 4 na Young Masters ng Walsingham? Oh, paano nalaman ng isang taga-nayo na tulad mo ang pangalan ni Young Master Thompson? Binigyan ni Lucy si Harvey ng masamang tingin. Masyadong halata ang hindi pagkagusto niya sa kanya. So what if nalaman mo? Ang pagkakaiba niyo ay parang araw at gabi. Kayo ay mga tao mula sa isang ganap na naiibang mundo. Kung tutusin, bakit kailangang malaman ng isang driver ang tungkol sa pamilya ng kanyang amo? Sinisikap mo bang humanap ng taong higit sa iyong makakaya? Interesado ka ba kay Mandy? Puno ng pagkasuklam ang mukha ni Lucy. Sinuri niya si Harvey at nagpasya na hindi siya mapakali na sabihin sa kanya ang anuman. Gayunpaman, nakuha na ni Harvey ang mga sagot na hinahanap niya. Tumanggi siyang mag-aksaya ng hininga sa pakikipag-usap sa katawa-tawang mag-ina. Medyo mabagal ka sa pagmamaneho. Nakita ni Nicolas ang kotse na tumagal ng ilang minuto upang marating ang Mordo Bridge. Inilibot niya ang kanyang mga mata, hindi nasisiyahan. Anyway, you're driving, kailan tayo makakarating sa Fragrant Hill?
Tumigil ka sa gilid. Nag-utos si Nicolas sa mapang utos na tono na iminuwestra ang malapit na parking lot. At bakit tayo titigil? Mahinahong tanong ni Harvey. Tumigil ka. Ako na ang magdadrive ng kotse. Masyado kang mabagal sa pagmamaneho. Tanong ni Nicolas, na nagpakita ng mayabang na ekspresyon kay Harvey. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang driving god. Paumanhin, ngunit hindi mo maaaring imaneho ang kotse na ito, malamig na sagot ni Harvey. Anong ibig mong sabihin? Hindi marunong magmaneho ang anak ko. Ang mga salita ni Harvey ay ikinagalit ni Lucy. Agad siyang tumalon sa pagtatanggol sa kanyang anak, sumisigaw ng matinis. Ito ang Zimmer family car. Anong kinalaman yan sa'yo? Higit pa rito, magkadugo kami ng pamilyang Zimmer. Bakit ang isang outsider na tulad mo ay magsasabi ng kalokohan? Hayaan mo akong babalaan ka ngayon. Mas mabuting ihinto ang sasakyan at hayaan ang aking anak na magmaneho. Kung patuloy kang mangungulit, ako mismo ang magpapalaya sa iyo sa sasakyan. Para sa kapakanan ni Mandy, nilabanan ni Harvey ang pagnanais na itapon ang mag-ina na ito sa gilid ng kalsada at iwanan sila doon. Kailangan niyang maging matyaga. Ito ay isang bagong kotse. Hindi ka kasi sanay. Ang sasakyan ay kasalukuyang nasa gitna ng Mordo Bridge. Isa itong pulang tulay na parang lambat. Kahit na mukhang napakaluma, medyo matibay pa rin ito. Isa rin ito sa iconic architecture ng Mordo. Madalas ay walang katapusang daloy ng mga tao ang nagtitipon dito upang kumuha ng litrato. Kaya naman, napakabagal ng trapiko. Bumagal si Harvey at maingat na pinaandar ang sasakyan. Bastos ka, sinong nagmamaneho ng ganito? Sumama si Nicolas sa kanyang ina at sinigawan din si Harvey na galit na galit. Bakit ang isang tagalabas na tulad mo ay nagtatangkang magpakitang gilas sa Mordo? Kahit may mangyari, kaya kong ayusin sa isang tawag lang. Bakit takot na takot ka? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2136. Sumama si Lucy at sinigawan si Harvey kasama ang kanyang anak. Bakit ang isang driver na katulad mo ay nangungulit sa anak ko? Ikaw ba ang may-ari sa sasakyan? Hindi mo naman binili ito. Anong masama kung hayaan mong paglaruan ito ng kaunti ng anak ko? At saka, you're only allowed to drive a car like this because of us. Kung wala kami, ang mga taong tulad mo ay tiyak na mapapaikot sa buong buhay mo. Tama na ang kalokohan mo. Ihinto mo ang sasakyan. Siguradong sigurado sina Lucy at Nicolas sa kanilang pagtatalo, hindi nila alam kung gaano ito katawa-tawa. Sa kanila, sila ay pagiging makatwiran. Nagwawala na si Harvey. Handa na niyang ihagis ang dalawang tanga na ito sa sasakyan, nang may isang malakas na putok sa hindi kalayuan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Lumingon siya para tignan. Sa paligid niya, nagpanik ang mga tao. Binaba ni Harvey ang bintana ng sasakyan at inilabas ang ulo. Nakita niya ang isang Lamborghini na nakasabit sa rehas ng tulay at nakasabit doon. Maaari itong mahulog sa ilog anumang oras. Miss Ginang, ayos ka lang ba? Tulungan niyo siya. May tumawag sa fire department. Kumilos kayo. Lahat ay gumagalaw. Mabilis na huminto ang isang Rolls Royce mula sa likuran. Isang maliit na matandang lalaki na mukhang mayordomo ang nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Nang makita niya ang nakasabit na Lamborghini, nanlamig siya sa takot at nawala ng lakas ng loob. Hindi siya nang ahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Ang lugar ay ganap na magulo. Inilabas ng ilan ang kanilang mga telepono para humingi ng tulong, kahit na marami pa ang natakot sa nakikita. Dahan-daang nagmaneho si Harvey sa gitna ng karamihan at nakakita ng mga spark na nagmumula sa makina ng Lamborghini. Nasa driver's seat ang isang dalagang nasa 20s, walang malay. Siya ay may magandang mukha na tila lumabas sa isang painting. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe,
at siya ay may marangal at maginoong tindig. Isang maliit na sugat ang makikita sa kanyang noo. Ang sugat na ito ang dahilan kung bakit wala siyang magawa tungkol dito, at naging sanhi ng tuluyang pagkahimatay niya. Parang walang gumising sa kanya, lumabas ang ilang matataas na tao mula sa Rolls-Royce na pinanggalingan ng butler. Mayroon ding 2 matipunong bodyguard. Malubha ang sitwasyon. Kung may gumamit ng kaunting puwersa at lumakad sa tulay, ang Lamborghini na nakasabit sa rehas ay maaaring mahulog sa ilog ng walang babala. Kung nangyari iyon, hindi mailigtas ang dilag na nakulong sa loob. Siguradong makakatagpo siya ng isang nakamamatay na wakas. Ngunit kung walang sumubok na pumunta sa kotse at iligtas ito, may posibilidad na ang Lamborghini ay sumabog pagkatapos ng 3 minuto, dahil ang makina ay ginawang ganap na hindi matatag. Alinmang paraan, ang babae sa loob nito ay mamamatay. Nalaman ito ng marami at nagmadaling bumalik na parang takot na mga daga, natatakot na mahuli sa pagsabog. Ang buong tulay ay maingay sa gulat at takot. Pinarada ni Harvey ang sasakyan at nagmamadaling lumabas ng kanyang sasakyan. Nang makita nina Lucy at Nicholas na iniwan sila ni Harvey at naglakad sa gitna ng mga tao, bumalik sila sa kanilang katinoan. Ang tindi ng sitwasyon ay napagtanto nila at sila ay nagpanik. Bilasan mo at ilabas mo kami rito, ikaw ang taong bobo. Bakit mo sinusubukang maging bayani? Galit na sigaw ni Lucy kay Harvey. Natatakot siyang maabutan siya ng pagsabog. Tutulong ako. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Harvey sa tangang babae. Hindi siya pinansin, hinimok niya at pinisil ang daan patungo sa harapan ng karamihan. Gaano katanga? Sa tingin ba niya ay mayroon siyang kailangan para iligtas ang isang tao? Malubog o sasabog ang sasakyan na iyon. Kahit na ang mga bumbero ay hindi makakatulong. Paano kung ang lahat ng ito ay maganap? At sino siya sa tingin ang driver na ito? Si Captain America. Tutulungan niya. Anong biro? Tuloy-tuloy na sumisigaw si Lucy, tinatapakan ang kanyang mga paa sa kaba. Inilabas niya ang kanyang cellphone na may balak na ilabas ang kanyang hinaing kay Lillian. Ngunit dahil napakaraming tao ang gumagamit ng signal, hindi niya magawa. Ina, huwag mo nang pansinin ang tanga. Siya ay walang silbi. Habang nagpapanggap siyang bayani, mag-isa tayong pupunta sa Fragrant Hill. Gusto ko pang magmaneho ng kotse. Mabilis na sumakay si Nicholas sa driver's seat at masayang pinunasan ang kanyang mga kamay, puno ng saya. Walang pag-aalinlangan, inapakan niya ang pedal at umalangaw-ngaw ang sasakyan palayo sa pinangyarihan. Hindi pinansin ni Harvey ang mag-ina at nagmamadaling pumunta sa harap ng karamihan. Nakapikit siya habang pinag-aaralan ang paligid, lalo na ang nakasabit na Lamborghini. Ang makina ng Lamborghini ay nagsimulang masunog. Ang mga nakatayo sa paligid ng kotse ay hindi nang ahas na pumunta pa. Kahit ang butler at babaeng bodyguard ay hindi naglakas loob na kumilos. Kalimutan ang pagliligtas sa kanilang mga mistress, baka mawalan pa sila ng buhay sa proseso. Sinuri ni Harvey ang sitwasyon, sinusubukang makabuo ng isang plano. Napagpasyahan niya na ang babae ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto ng kotse at pagtanggal ng kanyang seatbelt, kahit na ang lahat ng ito ay kailangang gawin sa pinakamaikling panahon na posible. Ang buong proseso ay dapat gawin ng hindi hihigit sa 3 segundo. Kung hindi, ang mga taong nagtangkang tumulong ay kaladkarin din sa ilog. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang Lamborghini ay sasabog kaagad pagkatapos na babagsak sa ilog. Sa ganitong mga kalagayan, walang pagkakataon na mabuhay siya. Vroom! Nang si Harvey ay susugod na at gamulong sa aksyon, isang Toyota Prado ang nagmaneho at huminto sa harap mismo ng natakot na mga tao. Isang matangkad at gwapong binata ang lumabas sa driver's seat. Nakatitig siya sa Lamborghini na may singkit na mga mata, na para bang may iniisip siyang plano. Ilang saglit pa, agad niyang inihayag ang mga plano niya. Ang tanging bagay na magagawa ngayon ay itulak ang Lamborghini sa ilog. Pagkatapos nito, pupunta ako at ililigtas siya. Kung gagawin ko iyon,
mayroong hindi bababa sa 30% pagkakataon na mabuhay siya. Ngunit kung hahayaan ko siya at ang Lamborghini ay sumabog, walang pagkakataon na mailigtas siya. Habang sinasabi ito, handa nang itulak ng binata ang Lamborghini sa ilog. Gayunpaman, pinigilan siya ng matandang mayordomo, na sumugod ng may takot na ekspresyon. Tumigil ka, sino ka? Paano ka makakagawa ng desisyon na ganyan na casual? Kapag may nangyari kay M-Lady, akuhin mo ba ang buong responsibilidad? Bumaba mula sa passenger seat ang isang hubog na babae na nakasuot ng leather jacket. Ang lalaking ito ay expert sa pamamahala ng kaligtasan ng Mordo, si Ginoong Daniel Osborne. Isa siyang bumbero sa Amerika. Pagkabalik niya sa bansa, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya sa pamamahala sa kaligtasan. Maging ang mga bumbero at malalaking negosyo ng Mordo ay mag-iimbita sa kanya na mag-lecture sa kanila. Maswerte ka at napunta siya dito. Masisiguro ko sa iyo na kung hindi kakayanin ni Mr. Osborne ang sitwasyong ito, walang sinuman sa Mordo o sa buong Country H ang makakagawa nito. Kasama siya, ang iyong miss ay may mas malaking pagkakataon na mabuhay. Ngunit kung susubukan mong pigilan ito, kailangan mong managot sa mga kahihinatnan. Kaya ikaw si Mr. Daniel Osborne. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang matandang mayordomo. Narinig kita, Mr. Osborne, ang pangalan ko ay Spencer Thompson. Maaari mo akong tawaging Butler Thompson, si M-Lady ay mula sa Walls Inn ng Thompson family. Kung maililigtas mo siya, babayaran ka ng pamilya Thompson ng malaki. Makukuha mo rin ang suporta ng pamilya. Yung mga Thompson ng Walls Inn. Isa sa nangungunang 10 pamilya. Nagulat ang mga tao matapos marinig ang mga salita ni Butler Thompson. Walang inaasahan na ang babaeng nagmamaneho ng Lamborghini ay ang marangal na ginang ng pamilya Thompson. Siya ay talagang isang mayaman na babae, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong Country H. Nanginginig sa gulat si Daniel sa biglaang paghahayag na ito. Nawala agad ang pagmamalaki sa mukha niya. Napalitan ng seryosong tingin, hindi siya tanga. Alam niya na kung nagawa niyang iligtas ang babae sa kotse, magagawa niya ang anumang gusto niya sa Country H mula sa araw na iyon, ngunit kung siya ay nabigo at nagalit sa mga Thompson, ang kanyang buhay ay matatapos. Agad na natauhan si Daniel. Nag-isip siya sandali bago sinabing, Butler Thompson, sa tingin ko masasabi mo kung ano ang nangyayari sa harap mo. Sinisiguro ko sa iyo, Butler Thompson. Isa lang ang solusyon. Kailangan nating itulak ang sasakyan sa ilog para hindi ito sumabog. Kahit na, ang paggawa nito ay nagdadala ng napakataas na panganib. Kung ang iyong babae ay nagkataong malas, ang kanyang sasakyan ay maaaring sumabog sa pagbagsak sa isang ilog, o kung ito ay biglang napunta sa hydraulic shock. Ang parehong mga pangyayari ay maaaring nakamamatay para sa kanya. Kaya ikaw, bilang mayordomo niya, ang dapat magdesisyon kung ililigtas natin siya o vice versa. Masyadong interesado si Daniel para samantalahin ang sitwasyon. Alam na siya ay nasa mainit na tubig kapag may nangyaring mali, mabilis niyang inilipat ang sisi sa kay Butler Thompson. Kung mananalo si Daniel sa pagliligtas sa marangal na ginang, makukuha niya ang lahat ng puri at kaluwalhatian. Kung hindi, kung siya ay nabigo at ang babae ay nauwi sa pagkamatay sa proseso, ang responsibilidad ay babagsak kay Butler Thompson. Samantala, naghahanda si Harvey na umalis nang malaman niyang ang nakulong na babae ay isang babae mula sa pamilyang Thompson. Magkaaway sila ni Hector, kaya walang saysay na tumabi siya at iligtas siya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mungkahi ni Daniel, tumayo si Harvey sa lugar. Kung sinunod ni Butler Thompson ang plano ni Daniel, alam ni Harvey na halos wala na ang tsansa na mabuhay ang babae. Halos pinaglaruan ni Daniel ang buhay ng babae, si Butler Thompson ay nalilito, hindi sigurado kung anong pagpipilian ang gagawin. Napatingin siya sa nakasabit na Lamborghini at agad na kinalma ang sarili. Ginoo Osborne, mabagal niyang sabi.
Naniniwala ako na dalubhasa ka sa bagay na ito. Kung mangyari ang pinakamasama, hindi mo kailangang managot. Napangiti si Daniel sa kasiyahan, nasiyahan sa mga salita ni Butler Thompson. Umikot siya, hinubad ang suot na jacket, at mayabang na naglakad. Magtiwala ka, Butler Thompson. Gagawin ko ang lahat para iligtas si Miss Thompson. Mayabang na deklara ni Daniel habang papunta sa Lamborghini. Inilagay ko ang buong career ko dito. Hindi nagtagal ay narating niya ang Lamborghini at itinaas ang kanyang paa, naghahanda na sipain ito sa ilog sa ibaba. Tumigil ka. Nang makita si Daniel na kumilos ng ganoon kadesidido, tumakbo si Harvey at sinigawan ang lalaki na tumigil. Kung sisipain mo ang isang kotse pababa, ang pagbagsak ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng makina ng mas mabilis. Kahit na hindi sumabog ang makina, hindi mo ba nakikita ang posisyon ng sasakyan kung saang sulok si Miss Thompson? Nasira ang windshield. Siguradong mahuhulog muna sa ilog ang harapan ng sasakyan. Ito ay halos 160 talampakan mula dito at sa ilog. Sa palagay mo ba ay may pagkakataon siyang mabuhay kung mahulog siya mula sa taas na ito? Kung gagawin mo ito, pinaglalaruan mo ang buhay niya. Isinasapanganib mo ang lahat sa manipis na pagkakataong mabuhay. Sa totoo lang, walang pagnanais na makialam si Harvey sa mga gawain ng sinuman mula sa pamilya Thompson. Gayunpaman, hindi niya nais na makita ang buhay ng isang inosenteng babae na nasira ng walang ingat na pagkilos ng isang tao. Sa pag-iisip na ito, inalis niya ang kanyang pag-aatubili at nagpasya na magsalita. Natahimik ang buong lugar, nakatingin ang lahat kay Harvey. Tama at lohikal ang argumento ni Harvey. Walang nakakaintindi sa teknikal na salita na ginagamit niya, ngunit ang kanyang matatag na paraan ng pagsasalita ay nagbibigay inspirasyon sa pagtitiwala sa lahat. Sino ka ba talaga? Napagtanto mo ba na dapat kang managot sa pagbubuga ng gayong kalokohan? Isa akong safety management expert. Kahit na ang unang commander ng Mordo Fire Brigade ay pumunta dito, dapat siyang humingi ng payo sa akin bago gumawa ng anuman. Sabihin mo sa akin, sino ka? Ang lakas ng loob mong pigilan ako sa pagliligtas ng isang tao. Dapat na may ulterior motive ka. Umungol pabalik si Daniel, puno ng pang-aalipusta ang mukha niya. Nakita niyang hindi kapanipaniwala ang casual na kasuotan ni Harvey, ngunit higit pa riyan, kinasusuklaman niya kung paano nagawang makita ni Harvey ang kanyang pandaraya at ilantad siya. Mas alam ni Daniel kaysa kanino man na sa totoo lang, wala man lang 10% pagkakataon ang kanyang plano na iligtas ang babae sa Lamborghini. Dapat ba siyang makaligtas pagkatapos bumagsak ang kotse sa ilog? Ang pagliligtas sa kanya mula sa malalim at magulong tubig ay ibang bagay. Okay lang kung siya lang ang nakakaalam. Hinding-hindi hahayaan ng pride ni Daniel ang isang batang tulad ni Harvey na tawagin siya sa publiko at ipahiya siya. Hindi ko alam kung anong uri ka ng eksperto, ngunit hindi mo ba alam na ang iyong ginagawa ay lubhang mapanganib? Hamon ni Harvey, pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Ang plano ni Daniel ay ganap na mapangahas. Ang tanging paraan ay buksan ang pinto ng kotse ngayon at tanggalin ang seatbelt sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay kunin si Miss Thompson. Ngunit ang lahat ng iyon ay kailangang gawin sa loob ng 3 segundo. Kung mabigo ang tagapagligtas, kalad ka rin siya sa ilog kasama niya. Kung ikaw ang sinasabi mong eksperto, dapat masasabi mong ito lang ang paraan. Ang tanging paraan. Sa pakikinig sa paliwanag ni Harvey, alam ni Daniel na ang paraan ni Harvey ay may pagkakataon na gumana, kahit na ito ay manipis. Ngunit ang isang tunay na lalaki ay hindi nakatayo sa likod ng isang gumuhong pader. Alam ni Daniel na ang pagtatangkang ito sa pagsagip ay makakaapekto sa kanyang reputasyon. Tumanggi siyang isagawa ang plano ni Harvey. Sa kung paano ko ito nakikita, ang iyong tinatawag na isang paraan ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay maliban kung ibubuwis mo ang iyong buhay. Gusto mo bang may magbukas ng pinto, tanggalin ang seatbelt, at pagkatapos ay hilahin ang babae palabas sa loob ng 3 segundo?
Sino ba talaga ang may kakayahang ganyan? Sabihin mo kaya mo. Maaari mo bang igarantiya na si Miss Thompson ay hindi matigil sa ilalim ng gulong? Kung oo, walang paraan upang mailabas ito sa 1 segundo o 2. At saka, malaki ang posibilidad na sumabog ang sasakyan sa proseso. Huwag kang umarte na alam mo ang lahat, boy. Tigilan mo na ako. Ililigtas ko ang babaeng iyon. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang pinaplano mo? Nakikita ko ang tunay mong intensyon. Nang nalaman mo na ang babae ay si Miss Thompson, gusto mong pasayahin ang karamihan at makuha ang pasasalamat ng mga Thompson. Sasabihin ko ito, hindi ko hahayaang makuha ng isang tulad mo ang gusto mo. Sa kasalukuyan, ang kaligtasan ni Miss Thompson ang pinakamahalaga. Kung patuloy kang magmumura na pigilan ako sa pagliligtas sa kanya, kailangan mong managot sa lahat ng susunod na mangyayari. Lumingon si Daniel kay Butler Thompson na may masamang tingin. Butler Thompson, mangyaring tipunin ang iyong mga tauhan at sabihin sa kanila na linisin ang lugar na ito. Huwag hayaan ang iba na makagambala sa akin sa paggawa ng aking trabaho. Sisirain mo ang buhay ng isang tao sa paggawa nito. Sabi ni Harvey na nakakunot ang noo. Sumulyap si Butler Thompson kay Harvey, pinikit ang kanyang mga mata na may kainahinala. Binata, ikaw ba ay isang dalubhasa sa pamamahala ng kaligtasan o isang bumbero? Umiling si Harvey, hindi naman. Ngunit naglingkod ako sa hukbo noon, kaya alam ko ang tungkol dito. Natigilan si Butler Thompson. Pwede ko bang itanong kung saang unit ka nagtatrabaho? Umiling muli si Harvey. Sa kasamaang palad hindi ko masabi, dahil classified information ito. Ngunit tinitiyak ko sa iyo na alam ko ang mga bagay na ito nang hindi bababa sa narito si Mr. Osborne. Hey! Naglingkod ka ba sa hukbo? Sinama ng tingin ni Daniel si Harvey. Sa paghusga sa iyong mga payat na binti, sa palagay ko ay sinungaling ka. Kahit na naglingkod ka sa hukbo, may karapatan ka bang iligtas ang sinuman kung hindi ka mula sa isang kilalang unit mula sa bansa H? Pawang King of Arms ang mga taong iyon. Maaari bang maging bahagi ka ng sikat na King of Arms ang isang tulad mo? Anong biro? Pinag-aralan ni Butler Thompson si Harvey at pinag-cruise ang kanyang mga braso. Salamat sa iyong kabutihang loob, binata. Ngunit mas may tiwala ako kay Mr. Osborne. Hindi mo kailangang makisali. Si Butler Thompson ay natural na magtitiwala kay Daniel, na may mas tanyag na reputasyon, kaysa kay Harvey. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat ng nakikinig. Kung mapapatunayan ni Harvey na naglingkod siya sa hukbo noon, baka makumbinsi niya ang lahat ng naroroon. Ngunit hindi pa niya masabi kung saang unit siya naroroon. Malamang, marami ang mag-aakalang nagsisinungaling siya para magpakitang gilas. Walang naniniwala sa isang salita mula sa kanya. Kabanata 2140. Mas malala pa, nakikita nila si Harvey bilang isang taong sumusubok na ipagsapalaran ang buhay ng babae para sa kanyang kapakinabangan. Mayroong bang nang ahas paglaruan si Miss Thompson's? Dapat may death wish siya. Hindi maitago ng ilan sa mga dilag na naruroon ang kanilang paghamak. Pinandilatan nila na parang mga punyal si Harvey, namumula ang mga mukha nila sa disgusto. Ang sinungaling na ito ay labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang nakawin ang atensyon ng mga eksperto sa pamamahala sa kaligtasan. Kahit nasundin mo ang kanyang plano, hindi niya maaaring itulak ang kotse gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga tao ay may static na kuryente sa kanilang mga katawan. May pagkakataong maesindi niya ang tangke sa sandaling mahawakan niya ang kotse. Magiliw na paalala ni Harvey, determinadong magpatuloy. Ayaw niyang makita siyang mamatay ng walang kabuluhan. Tumigil ka na sa pagmamakaawa, binata. Bago pa man matapos si Harvey, pinutol siya ni Butler Thompson at pinigilan siya. Kung patuloy mo kaming pinipigilan na iligtas si Miss Thompson, kailangan naming pilitin ang aming mga kamay. Sa babala ni Butler Thompson, 2 bodyguard ang humakbang ng may pagbabanta at pinandilatan si Harvey.
Handa silang kumilos kung patuloy na magsalita si Harvey. Napatingin si Harvey sa kanila at tumawa ng mapait. Minsan, ang ilang mga bagay ay maaari lamang ipaubaya sa kalooban ng tadhana. Talagang gustong iligtas siya ni Harvey, ngunit paano niya susubukan kung ang mga Thompson ay tumangging maniwala sa kanya? Huminga ng malalim si Harvey. Kung magpatuloy ang mga bagay na iyon, maaaring ang babaeng iyon. Kalimutan mo na ito, sabi ni Harvey, sa wakas ay sumuko na. Alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa kanya. Sana maging maayos ang lahat. Dahil pinilit nilang tumanggi sa tulong niya, tumanggi si Harvey na tumulong. Tumalikod siya at umalis sa eksena. Habang naglalakad siya palayo, galit at hinamak na pinagmamasdan ng mga tao ang kanyang likuran. Ang mga kabataan ngayon ay marunong lamang magpakitang gilas. Hindi ba niya alam na hindi nararapat na gawin iyon sa ilalim ng mga sitwasyong ito? Talagang peke, wala siyang kamalayan sa sarili. Sinimulan ng mga tao na insultuhan si Harvey, tinawag siyang masamang pangalan at inaakusahan siya ng hindi patas. Gusto lang nilang itapon si Harvey sa ilog. Tuturuan siya nitong magpakitang gilas. Malamig na tumawa si Daniel, nasiyahan sa sapilitang pag-alis ni Harvey. Nasiyahan siya, humakbang siya at ipinatong ang kamay sa kotse. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa kotse. Pagsabog, boom! Sa sandaling nadikit ang kanyang balat sa metal na katawan ng kotse, damaloy mula rito ang static na kuryente at agad na sinindihan ang gasolina. Sa loob lamang ng ilang segundo, sumabog ang sasakyan sa isang maapoy na pagsabog. Ang shockwave mula sa pagsabog ay napakalakas na nagpalipad kay Daniel. Bumagsak siya sa lupa, at umagos ang dugo sa bibig niya. Ang pagsabog ay nagpalaki lamang ng apoy. Nabasag ang ilan sa mga bakod na humahawak sa kotse mula sa pagkahulog sa ilog, na nag-iwan lamang ng isang bakal na hawakan sa kotse. Gayunpaman, ngayon ay nasa isang mas mapanganib na posisyon kaysa dati. Babagsak ito anumang oras, maaaring sabihin ng sinumang may makatwirang paghuhusga na ang metal bar, na lumalangit-ngit at sumisigaw ng kakilakilabot, ay hindi magtatagal. Tumagal ng 1 minuto, o baka mas kaunti pa, bago bumagsak ang sasakyan sa tulay at mapunta sa nagyayelong kailaliman ng ilog sa ibaba. Higit pa rito, malaki ang posibilidad na sumabog ang sasakyan kapag nahulog ito. Naghiyawan ang mga tao sa gulat, na mas takot kaysa dati. Diyos ko, tama ba ang lalaking iyon kanina? Hindi ba si Daniel ay isang dalubhasa sa pamamahala ng kaligtasan? Paanong hindi niya alam ang tungkol sa static na kuryente na nagpapaapoy ng gasolina? Diyos ko, mamamatay na siya. Biglang nagmulat ng mata si Miss Thompson na kanina pa semi-conscious. Bahagya siyang nagising nang maalis niya ang kanyang seatbelt. Tito Thompson, iligtas mo ako. Sigaw niya, na parang takot na takot ang mukha niya. Ang isang babae sa kanyang katandaan ay hindi pa nakakita ng gayon kakilakilabot na tanawin sa buong buhay niya. Huwag kang gagalaw, miss. Nakita ni Butler Thompson ang kanyang amo na humihingi ng tulong at agad na natauhan. Sumugod siya papunta sa kung saan nahulog si Daniel at binuhat si Daniel sa lupa. Hindi ba dapat expert ka? Bilasan mo at iligtas mo siya. Namula ang mukha ni Daniel sa gulat at takot. Nawala ang mapang-asar ng ngiti kanina. Wala akong magagawa. Hindi ko kayang iligtas siya, ako. Tuluyan nang napahagulgol si Daniel.